August 14, 2026, Biyernes. Payday Friday at maulan pa rin. Siguradong matraffic kaya habaan ang pasensya mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DCMM Radyo Patrol sa 6:30 at PRTV Manila Facebook page at PRTV Manila YouTube channel. Gayon din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas at sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Siyam na tripulante ng sumadsad na tugboat sa Zambales na iligtas ng Botolan Response Team. Higit 2 bilyong pisong pinsala sa infrastruktura dahil sa bagyo at habagat na itala ng NDRRMC. May-ari ng niraid na steel fabrication sa Davao, posibleng kasuhan ng NBI dahil sa pagpapatakbo ng walang lisensya. Big-time oil price hike asahan sa susunod na linggo. Samantala, mas murang pamasahe sa eroplano, ipatutupad naman ngayong Agosto. Nailigtas ng mga tauhan ng Botolan Zambales Rescue Team ang 9 na tripulante ng sumadsad na tugboat sa baybayin ng Botolan Zambales. Mabilis na rumesponde ang Botolan Rescue Team matapos humingi ng saklolo ang sumadsad na vessel. Nasa pangangalaga na ngayon ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Botolan ang 9 na tripulante. Bumaha sa ilang bayan sa Bataan dahil sa malakas na pagbuhos ng ulan kanina. Kabilang sa mga binaha ang ilang lugar sa mga bayan ng Hermosa, Dinalupihan, Orani, Pilar, Orion at Balanga City. Sa Hermosa, umabot ng 2 hanggang 3 talampakan ng baha sa Barangay Almacen. Lubog din ang ibang lugar tulad ng Paray Road na hindi madaanan ng mga sakyan. Sa bayan naman ng Pilar, binahari ng Barangay Panilaw, Barangay Bayan, Sitio Tabon, Barangay Wakas South at San Ramon area. At sa Orani, binaha ang Barangay Mulawin, Balut at Apollo. Lumobo pa sa mahigit 4 na milyong tao ang apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Umakyat naman sa 21 ang naitalang namatay. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio. Higit 4 na milyong tao na ang apektado ng mga nagdaang bagyong Luis, Maymay at habagat ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Katumbas ito ng higit 1.2 milyong pamilya mula sa Regions 1 to 5, Calabarzon, Cordillera Administrative Region, NCR at Mimaropa. Ayon sa ulat ng Office of the Civil Defense, ngayong Biyernes, August 14, umakyat na sa 21 ang namatay. 10 mula Benguet, 3 mula Rizal at 3 rin mula Batangas. Landslide ang karamihan sa naiulat na dahilan ng pagkakaroon ng pagkamatay. Ilan naman ang nabagsakan ng puno, nalunod at nakuryente. 17 naman ang naiulat na sugatan, kung saan 12 rito ang mula Benguet, 2 mula Abra, habang tig-isa naman mula Ilocos Sur, Rizal at Cavite. 3 ang naiulat na nawawala mula sa Pangasinan, Batangas at Quezon. Ayon sa OCD, mayroon silang higit 500 evacuation centers. Higit 14 na pamilya ang namamalagi rito o katumbas yan ng higit 51,000 katao. Pumalo na rin sa higit 1,000 mga bahay ang naiulat na nasira. Naitala naman sa higit 2 bilyong piso ang napinsala sa infrastruktura, dulot ng bagyo at habagat. Habang higit 300 milyong piso sa agrikultura. Ayon sa OCD, namamahagi na ang pamahalaan ng higit 400 milyong piso sa ngayon. Nagpapatuloy pa rin sa search and rescue operations ang NDRRMC. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Itinutulak ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagpapatayo ng permanent evacuation center sa mga bayan at syudad. Ito ay sa ilalim ng Ligtas Pinoy Centers Act.
Ayon kay Gatchalian, kasunod ito ng mga pagbaha at iba pang mga kalamidad. Sinabi ni Gatchalian na bagamat may sariling evacuation centers ang mga LGUs, madalas na nagagamit ng mga lumilikas ang mga classroom at iba pang school facilities. Toneladang basura ang nahakot mula sa Redemptorist Water Channel diyan sa Baclaran, Parañaque. Muli naman nangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na titiyaking malinis palagi ang mga daluyan ng tubig para makaiwas sa pagbaha. Yan ang umaarangkadang balita ni Trisha Manalo. Nitong nakaraang weekend, nalubog sa baha ang Metro Manila. Ang iniwan nito, toneladang basura na tila inilatag sa mga daluyan ng tubig. Literally, dagat eh. Dagat ng basura eh. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagulat sa dami ng basura. 3 days ago, yung bumagsak na tubig in the last week is the equivalent of 1 month's rainfall. Kaya tayo nagkaka-problema tayo ng ganito. Sa paghahakot ng Metropolitan Manila Development Authority, umabot sa 203 metric tons na mga basura at debris ang nahakot sa Baclaran Redemptorist Water Channel sa Parañaque City matapos ang ilang araw ng malalakas na pag-ulan dahil sa habagat. Ayon sa Parañaque City Government, katumbas ito ng higit 200 truckloads ng basura na nilinis simula Lunes, kasama ang MMDA at Department of Public Works and Highways. Ayon naman sa City Environment Office, naipon ang mga basura mula sa mga kalapit na lugar. Itinulak ng high tide mula sa Manila Bay ang mga ito papasok sa water channel. Nangako naman ang Pangulo na aayusin ang lahat ng daluyan ng tubig para matiyak na wala ng baha ng dahil sa basura. Sa ngayon, malinis na ang Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Parañaque matapos iutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsulong ng whole-of-government approach para hakutin ang toneladang basurang naipon sa ilog. Ako si Trisha Manalo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Nanawagan ang Automobile Association of the Philippines na tutukan ng gobyerno ang kakulangan ng drainage sa mga kalsada sa gitna ng sunod-sunod na pag-ulan. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio. Sandamakmak na lubak ang nagsipaglitawan muli sa ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila matapos ang walang patid na pag-ulan nitong nagdaang mga araw. Kaya't puspusan ang Department of Public Works and Highways sa pagtatapal ng asfalto sa mga lubak na nagiging banta sa kaligtasan ng mga motorista. Pero para sa Automobile Association of the Philippines, band-aid solution lang ito. Ano solusyon doon yung asfalto? Hindi. Yung sewage system, yung drainage system dyan ang solusyon. Yung ngayon, dahil nga hindi makatakbo sa sakyan, sa lompas yan, lalagay niya muna ng asfalto para kuminis. Uulan na naman. Ayos ako ulit. Lubak na naman. Lalagay naman natin ng asfalto. Dito ang tuwa yung contractor mo, repair ka ng repair. Dapat ikonsidera ng mga engineer na gumawa ng kalsada na gamitin na ang tinatawag na flood mapping para di pa ulit-ulit na bahain ang ilang kalsada. Yung flood mapping lang, no, yung areas na lagi na lang bumabaha, dapat kinukonsider ng ininyero yon. Ito pala, itong lugar na to, kailangan lagyan ko ng sewage system para ma-pump out yung tubig at hindi manatili ang tubig sa kalsada. Ito rin ang nakikitang solusyon ng DPWH. Pagka medyo gumanda na yung panahon, ayusin na ito ng permanente. Fix it, no cost to government, the contractor has to fix that. And then we have to just make sure that the water does not stay. Nag-ikot din kahapon si Dizon sa Valenzuela City para inspeksyonin ang mga kalsadang tad-tad ng lubak. Inutusan ako ni PBBM. Sabi niya, kausapin natin yung mga mayor natin kung anong kailangan nila, ibigay natin immediately. Kaya itong My Son Road, gagawin na natin to and gagawin na natin ng tama at maayos. Para maiwasan ang aksidente dahil sa baha, abiso ng AAP, maghanap muna ng alternatibong daanan. Nakikita mo naman sa Google Maps matraffic na, alam mo na yun, may baha dyan. Dumada ka lagi dyan umiwas ka. Yun ang, huwag mo ipilit kasi dadagdag ka sa consumption doon sa kalsada na yun una. Pangalawa, sisirain mo yung sasakyan mo, iniiwas mo. Ang tawag dyan, rerouting plan. Dapat doble kayo din ang traffic enforcers ngayong panahon para alalayan ang mga motorista sa alternatibong ruta. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Maulan pa rin sa Metro Manila.
Ilang lugar ang lubog pa rin sa baha at mabigat din ang daloy ng trapiko. Kumuha tayo ng update tungkol dyan. Live mula sa EDSA Muñoz, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM. Yes, niya dito sa bahagi ng Muñoz ay EDSA Muñoz ay tumila na kahit papano yung ulan dito sa area. Pero ang nagiging resulta nga niyan sa ilang parte na inikot natin kanina ng PRTV News ay talaga namang may mga traffic na naganap dahil nga sa pabugso-bugsong ulan ngayong araw na ito. Sa pag-iikot ng PRTV News sa ilang bahagi ng Metro Manila kaninang tanghali, may mga parte na light to moderate pa ang takbo ng mga sasakyan. Bandang alas 11 kasi nang inanunsyo ng palasyo ang alternative work arrangement para sa mga tanggapan ng gobyerno. Dagdag pa dyan, yung kaunting pagbigat ng trapiko na dahil nga doon sa pagbugso-bugsong ulan simula pa kaninang umaga. Pasado alas 6 kasi nang bumuhos ang ulan at umabot ito hanggang sa tanghali. Huminto lamang ito ng bandang alauna ng hapon pero paambon-ambon pa rin. Bandang 4 p.m. muling bumuhos ang malakas na ulan. As of 4:20 ng hapon, batay sa monitoring ng MMDA, may mga parte pa rin ng Malabon at Valenzuela City ang may baha dahil sa pabugso-bugsong ulan. Kasama dyan ang bahagi ng MacArthur Highway na kalahati ng binti ang taas ng baha pero passable naman daw sa lahat ng mga motorista. 5 lugar naman sa Malabon ang may mga tubig baha pa rin. Kabilang na dyan yung Santulan na MH Del Pilar, Hulong Duhat Don Basilio Bautista, Maysilo, F. Sibilio Boulevard at Barangay San Agustin sa Rizal Avenue. Sa ilang bahagi rin ng EDSA, gaya dito sa may North Avenue ay may mga mabagal rin na trapiko dahil sa ulan kaninang alas 4. Niya sa ngayon papakita natin yung live traffic update dito sa EDSA Muñoz. Particular dito papakita natin sa ating screen ang bahagi ng EDSA Muñoz kung saan moderate to heavy na yung nangyayari dito sa bahagi ng EDSA Muñoz. Kung nakikita nyo sa inyong screen ay bumper to bumper ang andar ng mga sasakyan dito yan sa bahagi ng EDSA Muñoz. Kung makikita nyo yung dulo niya, yan yung Balintawak. Ito kasi yung bahagi ng southbound. So Balintawak area yung dulo niyan. So papunta ito, yung nakikita sa screen ay papunta ito sa bahagi ng Cubao, papunta lang Pasay. Ito yung southbound. So medyo mabigat na yung traffic dyan hanggang sa may bahagi ng malapit sa isang malaking mall dito sa North EDSA. So hanggang dyan lang yung traffic na yan niya. Pero pag dadlagpas doon sa mall na yon ay muling luluwag ang traffic at magbabalik ulit banda sa may EDSA Cubao. So dito naman tayo sa northbound niya ay napansin natin kanina nung tinitingnan natin yung traffic. Nagsisimula na rin siyang bumagal. Ito yung mga papasok naman ng Balintawak area papunta sa may monumento. Ninya. Pero JM, kung tutuusin, medyo mas maluwag pa nga to kasi maraming walang pasok di ba? Nagsuspend ng klase kanina ang mga eskwelahan. Actually, Ninya, totoo yan. Sinabi mo na mas maluwag talaga yung daloy ng trapiko, especially dito sa EDSA kumpara nung mga nakarang araw na ang nangyari nga ay hanggang alas 11 ng gabi ay umaabot talaga yung sobrang haba ng traffic. Parte dun sa may EDSA Orense, sa may Guadalupe, talagang matindi yung traffic. Kahit dito sa may North Avenue, pati na rin dun sa may Balintawak, medyo mabigat talaga yung daloy ng traffic. Pero ngayon kasi, medyo maagang nag-anunsyo itong palas ng wala nang pasok yung gobyerno, pati yung ibang mga lokal na pamahalaan ay nag-anunsyo na rin kahapon na walang pasok yung mga estudyante. Kaya medyo kahit papano nabawasan ng traffic dito sa Metro Manila. Pero kaya lang nagkakaroon siguro ng matinding traffic sa ilang part dahil pa rin dun sa pabugso-bugsong ulan na nangyayari dito sa Metro Manila. Ninya. Alright, maraming salamat, JM Pineda. Magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan ngayong weekend bunsod ng habagat. Para sa weather update, may umarangkadang balita si Justine Ignacio. Justin. Yes, Jack. Mukhang matatagalan pa bago makapaglaban ng maayos ngayong weekend. Inaasahan pa rin kasi ang mga pag-ulan bukas, araw ng Sabado hanggang Linggo dahil sa habagat. Ayon sa Pag-asa, partikular na mas mararanasan ito sa Luzon at western section ng Visayas.
Ang low pressure area naman na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility ng ahensya na sa 2,135 kilometers east of extreme northern Luzon na ang layo nito. Ayon sa Pag-asa, may mababa na itong tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 na oras. Patuloy naman itong kumikilos papalayo ng bansa at hindi makakaapekto sa lagay ng panahon. Samantala dito sa Metro Manila, nakataas pa rin sa yellow heavy rainfall warning ang panahon. Kabilang na rin dyan ang Pampanga, Bulacan, Cavite at Batangas sa susunod na 2 hanggang 3 oras. Magpapatuloy naman ang mga pag-ulan hanggang linggo o araw ng linggo ng hapon. Sa mga nagtatanong naman kung masama pa rin ang panahon next week, base sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast ng Pag-asa ngayong araw, maaaring may mamuong panibagong low pressure area sa northeastern portion ng Philippine Area of Responsibility at maaari itong kumilos pakanluran at pumasok sa bansa. Sabi ng Pag-asa, inaasahan yan simula sa araw ng linggo. Posible rin itong tahakin o hatakin at palakasin ng habagat na siyang magiging sanhi ng malalakas na pag-ulan. Bunsod nito, nagtaas ang weather advisory para sa araw ng linggo ang Pag-asa sa La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, kung saan posible ang 50 to 100 millimeters o malalakas na pag-ulan. Samantala, Jack, pagdating naman sa antas ng tubig ng mga dam, tumaas ng 1.31 meters ang tubig sa Angat Dam, kung saan nasa 180.10 meters ito ngayon. Samantala, kapansin-pansin din naman yung pagtaas ng antas ng tubig sa Ambuklao at Binga Dam. Sa Ambuklao, sa 752 na normal water level, kaninang umaga ay naitala na ang taas ito sa 751.61. Kaya nakabukas na rin ang 2 gate na nasabing dam para magtapon ng 213.33 cubic meters ng tubig patungo sa Binga Dam, na kung saan naman sa 575 na normal water level nito, nasa 574.89 na ang taas nito, kaya nakabukas na rin ang gate nito. Ayon sa Pag-asa, posibleng makaapektuhan o maapektuhan ng barangay Ambuklao sa Bukod, Benguet ng Ambuklao Dam, habang sa Binga Dam naman ay ang barangay Dalupirip at barangay Tinongdan. Nagbabala naman ang Pag-asa sa mga residente nito na iwasan muna ang anumang aktibidad sa kanilang mga ilog. Yan na muna latest sa mga oras na ito. Balik sa inyo dyan sa studio, Jack. Maraming salamat, Justin Ignacio. Senator Erwin Tulfo ibinunyag na may ilang lokal na politiko na hindi nagbabayad ng kuryente. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik na Arangkada Balita. Itinanggi ng House Prosecution Panel ang alegasyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may mga House Prosecutor na nagkaroon umano ng budget insertions. Kasabay nito, nagbigay rin ng reaksyon ang panel sa alegasyon ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan tungkol sa umunoy leadership fund sa budget. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo. Ang mga House Prosecutors sa kahit ano pong budget. Walang batayan ayon sa House Prosecution Panel ang alegasyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may mga prosecutor na nagkaroon umano ng budget insertions. Hinamon ni Bicol Saro Congressman Terry Ridon si Magalong na pangalanan ang mga mambabatas na sinasabing sangkot, ngunit magpahanggang ngayon wala pa ring naibibigay na pangalan ng alkalde. Sinungaling si Mayor Magalong, wala pong insertions ang mga House Prosecutors sa kahit ano pong budget, whether for 2026 or whether for 2027. Hindi umano posibleng magkaroon ng budget insertion ang mga House Prosecutor sa 2027 budget dahil kakalapag pa lamang ng National Expenditure Program o NEP. Wala pang deliberasyon ang House Committee on Appropriations, so papaano po magkakaroon ng insertions? Una nang itinanggi ni House Committee on Appropriations Chairperson Congresswoman Micaela Swansing na may nakalaang pork barrel o budget insertions sa pondo dahil hindi pa nakikita o nasusuri ng Kongreso ang nilalaman ng NEP. Samantala, nangangailangan pa ng mas malalim na konteksto ang mga kongresista tungkol sa alegasyon ni dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan hinggil sa umano'y leadership funds sa budget. Ito po mga detalye na ito,
Very important ho na bigyan ho ng further details no ni Secretary Bonoan kasi siya naman ho yung nagbulalas nito pong bagay na ito, not just for the House but also for the Senate. Kung totoo man, hahayaan na nila ang mga nararapat na ahensyang imbestigahan ito. Whether the Ombudsman or the Sandigan Bayan should look into, una, confirm whether there is a leadership fund. No? If there is, what are these particular line items? No? And if you see the line items, was it implemented? Ipinaliwanag naman ng panel na ang mga allocation na nakikita sa bawat distrito ay hindi otomatikong nangangahulugang pera ito para sa mga kongresista. Ang mga ahensya ng executive ang nagpapatupad ng mga proyekto para sa mga distrito. Batay sa National Expenditure Program, ayon kay Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adjong. So as to whether or not there are allocations per district, hindi mo naman po para sa mga congressman yan, so nakaupong mga district congressmen, para naman po yan sa mga ahensya na nagde-distribute o nag-implement ng mga proyekto sa mga districts. Ako si Mario Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Weekend na, kaya pag-usapan natin ang mga ganap ngayong linggo sa mundo ng politika. Kasama ang former Cabinet Secretary at isa sa mga host ng 4 Alas na si Sir Ronald Llamas. Magandang hapon po, Sec Ronald. Welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon, Ninya. Happy weekend! Happy weekend na. Pero bago yan, Friday muna. At pag-usapan lang po natin, let's recap itong impeachment trial this week. Sir Ronald, ano po ang masasabi ninyo dun sa naging impeachment trial this week, lalo na nung tinawag rin ng ilang legal experts, and I believe ikaw rin po you agreed, nung sinabi nila na tila scam o na misuse yung confidential funds ng OVP at DepEd? Well, dati kasi ay alam na natin yung mga aliases na pinagtatawanan natin. Si Piatos, si Tempura, si Nova, nadagdagan na ni Andy Lim, etc. Pero lumabas na rin yan doon sa Quadcom, sa Justice Committee, sa House. Alam na rin natin yung mga notice of disallowance, bagaman mas naging konkreto ngayon dito sa impeachment trial. Pero may mga bago na sumulpot Halimbawa, nagre-reimburse pala yung Office of the President bago nila nakuha yung budget noong December 22. No, nagre-reimburse sila doon sa ginastos nila ng December 13 to 18. Malinaw yan ay bawal doon sa rules ng COA. No, ikalawa ay nabalitaan din natin na itong liquidation report ng Vice President ay walang na-submit. Kaya nga tinanong 'di ba ni Amy Marcos yung mga tiga-COA ay ang ibig bang sabihin nito, ito ay nagamit sa pampersonal na dahilan? Ang sabi ng COA, yes. Dahil pag wala kang liquidation report, ang presumption ng COA ay ginamit mo for personal gains. No, malinaw 'yon. Kaya ito yung mga bago na nadiskubre natin dito sa this week na impeachment. Dito sa usapin ng COA. At sigurado ko, marami pa tayong didiscovering mga bago next week. Dahil ang ipapatawag na ay yung mga disbursing officer ng DepEd, habang si Vice President ang Secretary ng DepEd, at saka mismo yung disbursing officer ng Office of the Vice President, si Acosta. Kung maalala mo, Ninya, ito si Acosta ay nag-collapse at kinakailangan dalhin sa ospital last year during the Congress hearing. Kaya tingin ko aasa pa tayo ng mas maraming drama. Hindi yung drama ni Raffy Tulfo at saka ni Pia Cayetano, no? Kundi yung drama dito sa mga disbursing officer na ito next week. Naku, kung nagka-collapse nga pala last year, itong si Acosta, baka may reason na naman para hindi siya mag-show up, no? Next week, kasi malaking bagay nga yan. Siya yung nagdi-disburse ng mga pondo na ito. Hindi ho ba? At sabi nga ni Senator Amy, di ba kasalanan ng disbursing officer kung may mga problema, kung may anomalya?
Ang sabi naman ng COA, hindi po, dahil every step of the way ay pinipirmahan ito ng head of office, which means the vice president. Kaya hindi pwedeng maging fall guy yung disbursing officer. Hindi pwedeng masisi yung disbursing officer laang. Pero hindi ko pa kasi alam, Ninya, kung ipapatawag pa yung mga possible smoking gun. Si Colonel La Chica, yung nag-distribute nung pera, allegedly, at actually bawal yun eh. Bawal yun. Dapat yung magdi-distribute niyan, yung disbursing officer. Hindi ko rin alam kung ipapatawag si Madriaga na nag-testify sa Justice Committee sa House na itong intelligence fund ng Office of the Vice President ay hindi naubos ng 11 days lang. Naubos siya ng 1 day lang at isa siya mismo sa nag-distribute nito. Kaya asahan pa natin ang mas maraming drama dito sa article of impeachment na ito sa confidential fund. Actually, kung tutuusin, siguro nga, kailangan ng medyo mas madrama nga para mas interesting sa ating mga kababayan. Dahil yun na nga medyo sabi nga po natin, marami sa ating mga kababayan napagod na or na-bore. Sabi nyo nga, bored to death na. Buti na lang nandun si Attorney Lorna Kapunan para, di ba, to make things spicier. Hindi ho ba? Yes, dahil nga ito ay hindi lang isang judicial process, isa rin itong political process. So, aasahan natin na performative din ito. At yun yung ginagawang role ni Attorney Kapunan. Nagpapatawa rin siya. Sabi nga niya, di ba, last week, kung ayaw niyong aprubahan yung hawak naming AR na evidence, gamitin na lang natin yung ebidensya nyo dahil manonood pa ako ng Odyssey. Yung mga ganun bang hirit. Tapos sabi nga niya, wag niyo na akong purihin para naman tumburol. Buhay pa naman ako. Sabi niya kay yung bata na defense lawyer. Tapos sinabi rin niya, tempted na ako na paluin sa puwet itong abogadang ito. So, hindi naman siguro binababoy ni Attorney Kapunan yung impeachment process, medyo pinapasaya lang niya para yung mga tao ay patuloy na manood. Yun nga, nakita nga natin na sabi nga nila maaring part talaga ito nung proseso. At kung gusto mong intindihin, sabi niya, if you look at the bigger picture, ay dahil nga po sa kanyang mga hirit, ay mas nanood yung mga tao and hopefully mas lalo silang tumutok doon mismo sa mga mas importante pang part ng impeachment trial. Pero may isa pa, Sir Ronald, na lumutang kahapon yung tungkol sa misleading questions issue. May mga pumuna dun sa pagtatanong raw ng misleading at nagkaroon pa nga ng social media post si Attorney Virgil Ligutan at sa Monday raw gagawin daw at apparently mas magiging strict na raw at pagbabawalan na yung mga ganito. Ano pong masasabi nyo dyan? Well, hindi ko sigurado dahil wala naman talagang rules pa na maayos tungkol dyan sa conduct ng mga prosecutor at saka ng defense na konkreto at saka malinaw. No? Ngayon siguro baka maglabas na yung presiding judge ng mas konkreto. Pero yung prosecution, hindi naman sila talaga inaasahan na maging neutral katulad ng mga senator judges. Yung senator judges nga, ang tawag sa sarili, neutral, pero hindi naman neutral. Sila yung dapat maging neutral. Yung mga prosecution, talagang one-sided yan. Kaya yung halimbawang na-post sa social media, tingin ko, bahagi lamang yan ng pagiging one-sided. Ngayon, kung yan ba ay may binabiolate na etiquette, siguro yun yung pwedeng pag-usapan sa Lunes. Pero tingin ko, hindi yan ganun kasama o hindi yan, hindi yan mali. Dahil nga, yung mga prosecution ay talaga namang may mga kanyan. May mga Facebook yan. Meron naman talagang social media yan. At wala namang sinabi sa kanila, at least for now, kung ano yung bawal at ano yung pwede. Kung sakali na maglalagay sila ng rules sa Lunes, then hindi siya dapat retroactive.
Hindi dapat gamitin yan labang kay Attorney Ligutan. Opo. And puntahan naman po natin yung latest Okta survey. Doon nga po sa pinakahuling survey nila, lumabas dito sa hypothetical tandem round ni na Mayor Leni Robredo at Senator Raffy Tulfo ay dikit o nangunguna pa nga raw laban sa Sara Duterte, Amy Marcos tandem. Ano ang totoong sinasabi po sa tingin nyo nito sa realidad ng politika natin ngayon? Posible ba talaga ang isang Leni-Raffy alliance o magkaiba ang kanilang political basis? Ito mga ko naman talaga to nasa realm ng possible. Halimbawa, duda ako kung si Raffy Tulfo ay open mag-vice president. Pero baka mas open si Erwin Tulfo. So tingin ko a Leni-Erwin Tulfo tandem ay hindi imposible. Hindi siya imposible. Dahil at this point ay pareho naman silang nagsabi na hindi sila tatakbo, pero at the same time pareho naman silang nasa kampo na hindi Duterte. No? Yung si Erwin Tulfo nasa administrasyon, si Leni Robredo naman ay nasa isang independent opposition, no? Kaya hindi malayo na sila ay magsama kung sakaling babaguhin nila yung posisyon nila na wala silang interest na tumakbo. Ang mas mahalaga rito ay itong dalawa na nagsasabing hindi sila tatakbo ay pumapantay o lumalamang pa kay Sara at doon sa posible niyang katandem. Yun siguro yung wake-up call sa kampo ni Sara. Dahil si Sara pa lang yung nagsabi na siya ay tatakbo, pero yung mga nagsabi na hindi tatakbo ay pumapantay o lumalamang pa ng konti. Kaya tingin ko ay panic time yung kampo ni Sara. Whether yung kanyang kukuning vice president ay si Amy Marcos, duda ako. Baka sakali si Robin Hood Padilla ang kunin niya. Dahil nga yung dating lumalabas na pangalan, si Marcoleta, ay nakakulong na at posibleng damaged goods na rin. No? So, itong mga tandem na ito ay mag-unfold pa ito, Ninya. Pero mukhang hindi naman ito malayo sa katotohanan. Pwedeng hindi pa siya ganun ka-eksakto, pero hindi rin siya ganun kalayo. Opo. Speaking of the Raffy Erwin Tulfo, yung magkapatid nga po no, na senador, sinasabi nyo na baka hindi si Raffy. Ito po ba ay dahil sa yung term kasi, pagka tumakbo si Senator Tulfo, kahit matalo siya, ay senador pa rin siya, hindi ba? Pero kung si Senator Raffy Tulfo ay matalo, wala na. Yes, kaya nga ang Yung risk halos is sigurado greater. ko, yes, kaya nga halos sigurado ko ay hindi tatakbo si Raffy Tulfo for a higher position. Ang ayon sa aming kwentuhan, ang tatakbuhan niya ay senador. Si Erwin nga, sabi mo nga, Ninya, kahit matalo siya, ay senador pa rin siya. Kaya baka mas open siya. But then again, ang sabi niya, hindi siya interesado. Dahil nga, 2 years pa naman. No, 2 years pa naman. Isa rin pwede na tumakbong vice president ay si Win Gatchalian. No? Dahil siya ay Senate President ngayon, at meron din siyang nabubuong traction. No? Okay. So, marami pang pwedeng mangyari, Ninya. Opo. And last, 2 questions pagsamahin ko na lang para mas mabilis dahil last question ko na raw. Yung isa po, first question ko is about the Senator Lauren Legarda and Kong Leandro Leviste na umalis sa bansa sa gitna ng mga reklamo laban sa kanila. Sa tingin niyo po ba, totoo ba itong medical leave lang o gaya ng sinasabi ng iba, baka may mas malalim na dahilan at yung tanong na babalik pa kaya sila? At yung isa ko naman pong tanong, back-to-back po to yung kay Chris Aquino, pagdalaw niya kay First Lady Liza Marcos. Well, yung una ay parang hindi naman maitatago yung dahilan ng paglabas ng bansa ng biglaan nung mag-ina. Ay dahil kinasuhan sila, binigyan sila ng preliminary investigation ng ombudsman. At hindi mababaw yung kaso na yun, no? Conflict of interest, no? Yung pagsingil sa kanila ng 25 billion do sa hindi pag-deliver nung nakuha nila franchise at saka yung pagbenta nila ng franchise na hindi sumunod sa proseso. Kaya medyo seryoso yon. At duda ako kung i-risk yan nung mag-ina. Kahit isang araw na makulong sila, hindi nila i-risk yan. Lalo na nakita nila na at least 2 sa kanilang mga kapwa senador ay nakulong na. No, kaya
tingin ko hindi naman maitatago na yung dahilan sa kanilang paglabas ay less tungkol doon sa sick leave, kung hindi mas dahil dito sa kasong plunder na ikakaso sa kanilang mag-ina. No? At duda ako kung babalik pa sila in the immediate. Yung kay Chris, si Chris naman talaga naman siyang hindi naman siya political eh. Ibig sabihin, kung meron siyang gustong gawin, makipagkaibigan kahit kanino, ay ginagawa niya. Kaya hindi nakakagulat na siya ay dumalaw o siya yung dinalaw ng First Lady. Kumaga, kaibigan siya ng maraming mga tao at hindi political yung kanyang basihan sa pakikipagkaibigan. Alright, siya po yung dumalaw at nagbigay ng parang advance birthday cakes kasama yung kanyang dalawang anak kay First Lady. Kaya happy birthday pala kay FL. Ano? Maraming salamat, Secretary Ronald Llamas. Salamat din, Ninya. Samantala, matapos ang big-time rollback ng nagdaang linggo, nakaumang naman ang big-time oil price hike sa susunod na linggo. Base sa 4 na araw na trading sa Mine of Platts, Singapore, hanggang 4 pesos and 25 centavos ang posibleng dagdag presyo sa diesel. Hanggang 3 piso naman sa gasolina. Ayon sa industry sources, ito ay dahil sa agam-agam pa rin sa pagbuo ng peace deal sa Strait of Hormuz na dinadaanan ng mga oil tanker. Samantala, iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-endorso niya sa 2028 presidential elections ang magpapatuloy ng nasimulan ng administrasyon na kampanya laban sa korupsyon sa bansa. Yan ang umarangkadang balita ni Lester Aler. Wala pa mang 2028, may ilang personalidad na ang maugong ang pangalan na tatakbo para sa pagkapresidente. Sa media briefing, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na malayo pa ang eleksyon para pumili ng i-endorso ng administrasyon. There are so many political events that are still going to happen between now and that time. And so it's very hard for me for myself even to make a decision now. I would say that if I decided now, it would be premature. We have to see how things really shape up. Dagdag pa ng Pangulo na may landing personalidad pa ang sinasabing tatakbo bilang presidente pero wala pang kumpirmasyon ang mga ito. Samantala, hindi naman nababahala ang Pangulo sa resulta ng mga lumalabas na survey. Because of course I see them, but it doesn't make any difference to me. I don't change my decision because of the survey. Pero iginiit ni BBM na ang kanyang i-endorsong kandidato ang siyang magpapatuloy sa paglaban ng kontra-korupsyon na sinimulan ng pamahalaan. We will choose the best possible candidate to continue what we have started and to bring even new and hopefully even better initiatives to the development of our country. There is corruption everywhere. What you want to do is to lessen and if not eliminate it. As much as possible. Sa nalalabing 2 taon naman ng Pangulo sa kanyang pwesto, nais siyang maibalik ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Naniniwala siya na trabaho ng gobyerno ang nation building at hindi para magpasikat at magyabang. We will never have done a perfect job, but we will have done a reasonably good job. Nation building once again returns to the government, once again returns to the people, once again returns to the country. That perhaps is the most important thing that I hope to achieve. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Mahigit 600 kalahok mula sa 20 bansa ang nakatakdang sumali sa 2 international table tennis events. Sa susunod na buwan, gaganapin ito sa Puerto Princesa sa Palawan. Kaugnay niya, makausap natin si Ginoong Ting Ledesma, ang Pangulo ng Philippine Table Tennis Federation. Live dito sa PRTV Studios. Magandang gabi po. Welcome po dito sa Arangkada Balita, Sir Ting. Magandang gabi din po, Sir Jake. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito. Sir, una siguro itong event, gaano ka-prestigious ba ito? I mean, definitely kasama ang Pilipinas. Pero ano ba to? Yung mga top teams mula sa Asia lang ba to or buong mundo po? Buong mundo po ito, sir. At bali, ito yung
hosting natin ng ating bansa ng pang-apat na po na taon. Which we are hosted is World Table Tennis Youth Contender. It's an age group category po yun. From 11 under, 13 under, 15 under, 17 under, and 19 under po ito. And then this year, we add on the WTT feeder, which is the professional league na siya. Pang high level player, top world players will come to the Philippines. So our national team members will be ready to compete with them na. Pero sir, is this the first time na ang Pilipinas ang mag-host na ito or dati nangyari na ito? The feeder is the first time, but the WTT Youth Contender, pang 4th year na namin po ito. Pang 4th year na. Pero sir, di ba, pag mag-host ng isang ganitong kalaking klaseng event, like kunyari, sa volleyball or basketball, kailangan unang tinitingnan nung organizer, may facilities ba kayo na pwede? Buti ang Pilipinas, kaya natin mag-host ng isang ganitong klaseng event. Yes po, bali kung ang table tennis po hindi siya medyo komplikado pag mag-host, no? Isang malaking gym lang naman po. And then kasya lang mga 8 lamesa. It's good to go na siya. But we right now is more focused on the training practice area na which is pwede naman siya nasa outside ng gym gawin. Sa ngayon ba sir, anong mga bansa yun nasa top pagdating when it comes to table tennis? Although may makita ko mga Chinese players na talagang sa video ang gagaling. Pero sila na ba or talagang may mas magaling pa from Europe or ano? China pa rin po ngayon ang top of the world right now. And pangalawa is yun ang may humahabol, mga Japan, Korea, Sweden, and France. Yung mga Germany, yes, yung mga ganun. Pero ang Pilipinas, sir, siguro sa Asia, kamusta ang ranking niya? May nakikita ba natin na nagkakaroon ng gradual na pagtaas or paano po ba? Yes po, Ali, it's a matter of fact, sa Southeast Asia, bronze medalist po tayo. We won last SEA Games, men's and women's bronze medal. It's a team, the team event. It is the first time na we made history, women's team nagkaroon ng bronze medal. In time na panahon namin for decades, hindi kami makalusot eh. Pero ngayon nagkaroon ng gano'n. So sir, yun nga eh. So eto, may mga under the radar tayo, mga accomplishments pala. Kumbaga tayo kasi nakatutok tayo sa volleyball na halos hindi naman tayo nananalo ng medal, di ba? Kasi yun yung sikat eh. Ayun pala, may mga ibang sport na tulad ng table tennis na pwede natin pagkuhanan ng mga medalya. Tama po ba? Yes po, bali ang ating sport ng table tennis napaka-importante na hindi natin kailangan ng height dito. Kaya and it's suitable for our fellow Filipinos to learn this sports. Maraming benefits po ang table tennis, lalo na sa reaction time and then discipline. Yun, marami silang matutunan dito. Okay. Siguro sir, panghuli lang, invite natin sila para manood sa dalawang international events na ito. I just want to invite everyone to watch, come to Puerto Princesa, we are hosting now the WTT Youth Contender this coming September 3 to 6, and the WTT Feeder from 8 to 12 of September as well. It's a 2 weeks greatest battle of the world. Kaya so sana namin kayo imbitahan, and gusto rin namin pasalamatan ng ating mabuting mayor ng Puerto Princesa, Mayor Lucilo Bayron, the sports director, Attorney Rocky Austria, Engineer Aris Grande, and our regional president, Francis Nemenso. Maraming salamat. Okay sir, maraming salamat po, Ginoong Ting Ledesma ng PTTF. Sir, good luck po. Thank you. More power po sa maraming salamat po. Salamat. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo. Sama na kaya natin sa kulitan natin. Kasama si Maan Macapagal, Gators at Sandro Ochona. Siyempre. Anong take mo?
Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Manila Channel 31. Sabay-sabay nating saksihan ang mahahalagang pangyayari sa Senado bilang isang impeachment court. Para sa paglilitis ng isa sa pinakamataas na opisyal sa bansa. Abangan ang special coverage ng PRTV News sa Vice President Sara Duterte, The Impeachment Trial. Lunes hanggang Miyerkules, simula 9:30 a.m. Mapapanood ng live sa PRTV Manila Channel 31 at sabayang mapakikinggan sa FMR stations nationwide. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31. Na-rescue ng mga otoridad ang higit 100 mga empleyado ng isang steel fabrication sa Davao na walang lisensya para mag-operate. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia. Sinalakay ng puwersa ng National Bureau of Investigation at Presidential Anti-Organized Commission ang Davao Mighty Steel Corporation sa Barangay Ilang, Bunawan District, Davao City, umaga nitong Biyernes. Mismong si NBI Director Melvin Matibag ang nanguna sa operasyon kung saan nasa 174 na mga empleyado nito ang na-rescue. Ang naturang steel fabrication ay walang lisensya na nag-operate at pinangangambahan ang presensya ng radioactive chemicals sa mga raw materials na ginagamit ng planta sa produksyon nito. Na-recover din ang mga substandard products na gawa ng kumpanya. Ayon din sa pagsusuri ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI, ang naturang kumpanya ay walang lisensya, permit at authorization na mag-imbak o mamahagi ng nuclear o radioactive substances. Nakatakda namang magsampa ng kaso ang NBI sa 12 Chinese nationals at 9 na Pinoy na nahuli sa operasyon habang tinutugis pa ang 7 Pinoy na nakatakas. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Ibinunyag ni Senator Erwin Tulfo na may ilang lokal na politiko na hindi nagbabayad ng kuryente. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Tulfo na ang ganitong unpaid bills ay itinuturing na non-technical system losses na naipinapasa sa mga consumer. Ayon naman sa National Electrification Administration, nabawasan na ang ganitong insidente at pinutulan na ng kuryente ang ilang politikong hindi nagbabayad. Maraming wanong investor ang interesadong mamuhunan sa electric cooperatives sa ilang lugar pero hindi natutuloy dahil sa koneksyon ng ilang politiko. Balitang showbiz muna tayo mula kay Jai Ho. Alexa Ilacad, masayang nagpasalamat sa mga sumusubaybay sa katatapos lamang na series na Misbehave. Ang update kay Alexa sa Joy Hot Exclusives now na. Bilang bata nagsimula sa industriya, kita ang pagiging versatile actress ni Alexa Ilacad. Sabay-sabay man ang gawin itong project, iba-iba naman ang atake niya sa bawat ginagawa niya. Minsan, syempre, hindi naman perfect yung performance ko palagi. But I guess that's where the support system comes in. Like yung mga kasamahan ko sa Misbehave, yung girl, si Derek, yung buong cast, talagang tinutulungan nila ako kapag kita nila medyo pagod na ako or kailangan ko na ng extra push. After Your Face Sounds Familiar, halos sabay na umiere sa I Want ang mga series ni Alexa. Itong katatapos lamang na Misbehave at ang ongoing pa na vertical series niyang The Chambermaid's Daughter. What's next for her? Sa ngayon, mag-hosting din muna ako. But hopefully, another acting project comes along the way. Ibinahagi din sa atin ni Alexa kung paano siya nakakapag-recharge sa dami ng mga projects na kanyang ginagawa. Ako, productive pa din ako magpahinga. Like, gusto ko nag-errands. Pag nasa bahay lang ako, feeling ko, hindi ko nag-achieve. Parang may mali. Thankful din si Alexa sa pagmamahal at suporta ng mga fans sa mga proyektong kanyang ginagawa. Maraming salamat sa lahat ng suporta po na binibigay niyo sa akin at sa mga projects na ginagawa ko. Of course, to my solid fans, ang aking Dalexas, maraming salamat for being there in every step of the way.
At yun na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako po ang resident kaarangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Dry Hot Exclusives. Balik sa inyo. Maraming salamat, Jaiho. Paano ba? Weekend na rin. Happy weekend, Happy partner. weekend po. Sa mga may time, baka gusto niyo pong pumunta sa aming Katutubo Pop-Up. Oo. Diyan po sa BGC Bench Tower. Hanggang linggo po yan. At suportahan natin ang ating mga local gawang Pilipino. Oo, maganda yan. Ang daming mga finds. Yung mga, hindi mo makukuha yan sa mga malls na yan dyan sa Katutubo Pop-Up. Maganda yung mga pieces na dyan. Oo, partner, bili ka. Hope mo. Kaya papasyal ako dyan. In fairness, marami ka nang nabili. Uy, wag, baka maniwala sila na Uy, basta pasalubong Ay, sige, baka marami din humingi ng pasalubong tuloy dahil sa sinabi mong yan. Happy weekend, partner. Sana gumanda panahon. Oh yes, ingat po tayo. Ingat kayo. And payday, ma-traffic sigurado. Kaya konting Pero at pasensya least weekend na, time to be with your families. Ingat po tayo at happy weekend. Yes. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.